Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our trespasses. Father, please bless our church authorities, our benefactors, supporters, sponsors, the people who are working behind of this ministry. Pilo nga panalangin, pabor grasya, ibubo mga to kadila amahan. Protect them. Bless our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, Ubay Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caribbean Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacy to the less fortunate, our feeding and outreaches. Bless our advocacy to our environment, advocacy for the progress and prosperity of all your people on this earth. Father, please bless Altia Bay Center, my loved ones, Alma and Tia, the Wishes of Love community, tanang nag-birthday, sa ulo anniversaries, nawadaan sa paglaom, liguna amahan. Tanang nagpatingog ng TV o radio, pabatia sa mga panalangin, pabor o grasya, dintak na. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I declare and claim for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred. Labi na amahan ang isakit sa utok, matalumbaba, liog, kasing-kasing sa ating sampaga, sa kidney, reproductive organ, our tissues, muscle cells, body parts, sa panit, sa dugo, sa bukog, chemical imbalance, nervous system, immune system, head to foot. Father, please repair, touch, restore in Jesus' name all the damages that we have in our physical bodies. Heal our wounded hearts, our troubles within. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, comfort us, touch us. Santa Maria, San Jose, Urban San Miguel Arcangel, San Vicente Ferrer, Full Anthony, all saints, Barabos, blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 8:1 ngadto og 3. Ang mga babae nga may kuyog kang Hesus, wala madugay, piadto sa Hesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita may tungod sa paghari sa Dios. May kuyog kaniya ang 12 katinuan ug pipila sa mga babae na naayo gikan sa tang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga nganlag Magdalena, gikan kinagipagula ang 7 ka yawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghang pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinunan pinaagi sa ilang katigayunan. Today we are remembering another Saint Joseph of Cupertino. Usa ni siya ka pari. Then kini si Saint Joseph of Cupertino nagpuyo diha sa kinabuhi sa mortification, holiness, sanctity, ug ang iyang pinaka-legacy, ang iyang paghatag og taas nga oras diha sa umpisalan aron maminaw sa mga sala sa katawhan. This is one of the 7 sacraments that we have in our faith, the sacrament of reconciliation. Usa ni sa pinakalisod nga ministeryo
sa usa ka ordained minister. In fact, di gali ko ordained minister pero di lalim maminaw sa problema hinanakit, maminaw sa kasi-klaseng sentimento sa tao. It is not easy. Why? You will absorb all the negativities of the person na mi-share sa imuha about sa unsa iyang mga concerns sa kinabuhi. But you know what? St. Joseph of Cupertino gave much time in listening to the sins of the people and giving absolution sa ilang mga kasalanan. That's why people flock to him seeking advice and having confessions. And because of that, many sinners, pagans were converted to Christ. Hopefully, all of us will imitate St. Joseph. Let's give time to other people to listen. Hindi mas ng panahon, ang uban, mangayog kwarta, mangayog pabor, material things, mangayo sa imong influence, but you know what? May mga tao na enough na para kanila na paminawon sila sa ilang gihambin nga mga kabugat suluran, ilang gipasan sa ilang kinabuhi, or else hearing their different sentiments of life na ilang nagian sa kinabuhi. Ang imong paghatag sa imong panahon, presensya, imong dalugan, imong oras para kanila enough na imo silang gipamati. Manang today, hopefully, we'll do it in our individual life. St. Joseph, please, tabangi mi nga maminaw mi, maghatag mig oras sa uban na dunay problema, maglibog, mga dunay sala, nagihambin sa makanamo. The prayers for all of us, labi nang may sakit, problema, pagsuway, naglibog, in Jesus' name, Amen. People, thank you for connecting to us through your prayers and financial supports. Do it continuously. Please grab your order through DVD, our different topics, and this book, order lang mo. We'll try our very best to give you the copy of this powerful book na atong gisuwat. Anong powerful? Wa magpasabot kay powerful ang nagsuwat, kundili ang akong giwali so ding libro, powerful maong Ginoo ang iyang pagtulunan, kamahanan. Romans 1:15, 16, 17. The gospel of Jesus Christ is power, gahom. Manang, please grab your order, 0918714845. Thank you, our latest givers from Higher Place here in Agna. Wa nagpaila, pagpalain. Then, our outreach and feeding program will be in Lunoy, September 21, 2 p.m. People of Lunoy, please be with us, join with us. That is the territory of our founder, Boss John Daniel, ang Lunoy. Munang anhata in celebrating our 21st anniversary of San Miguel Cable Network. Kining atong network maguwang rakuani o napulo katuig. I know this network is existing for a purpose, not only for entertainment reasons, not only for employment, but I know kining maong network na himugso aron ang ebanghelyo sa Ginoo nga mao'y pinakadako o value sa tanang butang na itabo sa kalibutan. Kini iyang pagtulunan ang Ginoo mismo mao ni rason nga nung nahimugso ni. So kadta ning tamak ni ining maong kumpanya, ni ining maong network, nakita nato nagilamdagan ang management. That's why misamot ka-expand ron, misamot kadako. Unang subscribers, thank you for your patronage to our network. Unya kadtong uban nga nagpahuway tungod sa krisis sa panahon. We're hoping that you will come back soon. Ngani man ning kinabuhi. Thank you also
kay dako mo contribution sa nanglabay mga panahon, although karon ang uban wa na nato mag-subscribe, pero kabalo ko mamalik sila sa maabot nga kapanahonan. Thank you for that. In behalf of Boss John Daniel and management, as one of the spokespersons of this network, akong gipaabot ang among pagpasalamat ninyo ining atong pagsaulog sa 21st anniversary. At the same time, our coming outreach and feeding program in grande ni kay dapit ni sa atong founder, presidente sa San Miguel Network ug sa atong foundation nga ako sang kaagapay sa buhay. Sukad ko ni tamak ni ining maong baluarte sa mass media. Mao nang please do prayers for all of us here aning kamot aron magpadayon ang pagtabang namo kaninyo kabaw mo subscribers ang inyong gibayad gikuhaan og porsyento para sa atong outreaches. Ang sponsorships ninyo sa radio listeners gikuhaan og porsyento para sa outreaches nato. If you know this reality, then ang atong ginagmay negosyo with Boss John Daniel pahats ta ginagmay para ipang-apod-apod sa mga tao nga na may way hulong nga nagsuporta nato sa atong outreaches like Tony Madira pagpalain, Kumaring Injing, Kumaring Mildred Bitangkor, Nipsyante, Taim Milrin, Aguilar, Wagaw Chupi, labi na ni Crisons, sa Rosguling Tukis, mao'y nagpailawom, nagdupa, nagbudlay, pero nakita sa nako, gibless nas Ginoo. It's amazing. Nakita na sa akong mga mata. Kay why mga lagad para sa katawhan ug sa Ginoo nga iyang pasagdan. Di mga pasagdan way pakialam samot nagnangalagad. Right? This is just my simple logic nining maong buluhaton para sa katawhan nga naginanglan. Thank you, Biblictionists, Kamji Quaygods, and the rest of the people here in our different streets in Agna for allowing the words of God to be heard sa mga passers-by. May mga areas na ito nagtingog ang atong programa. Tanang nagpatingog radio TV, malangit mo ana. Do it continuously. Pagpalain kayo ng may kapal. And also, atong salamatan kanunay, Dong means ongoing lang construction, please. Silang mansion, Madam Elaine, ug naiboding ni Maria, ongoing ilang mansion. Katailimon humana ang ilang mansion. And the rest of the people na nagpangaytog panabang sa pagampo, our business partner ng Ida Escobilla butan nga pagkainahan. Maoy tigatiman siyang anak na abogada sa Attorney Easter. Thank you, my legal counsel. And the rest of the people, Merspin Traders, tanang mga nagsuporta, nag-assist sa kuha, sa akong pamilya, Bilging, salamat sa Pangdan, mga Ampo family, tanang Ampo dia, sa Pangdan, pagpalain kayo ng may kapal. O sa tanang mga kaigsona nato nga nagpag-ampo like Ibna Bilyas, tanang mga masakiton, nawa na nato maminso na magpasabot, ikalimtan mo na po. Sigog ampo para ninyo. Philip, na mga tao nag-ampo para ninyo. This assured usakwana. So sa tanang mga kaigsona nato like Castores family, thank you. Kay wag ni slay puwas ng suporta nato, nagdasig nato sa kandihay. Salamat din Ma'am Bibi Castro, thank you also for negotiating our coming event. Kita di ta basta-basta moadto sa kadapit without any negotiation nga nahitabo para nga lindot ang atong event. Nga nakakuti ang atong activity mo ng kinanglan ahead of time atong pangandaman. At the limit, thank you for working sa foundation. Kumusta ni Papings Clamado, do prayers, Kumaring Narsing, naipining hamura pagpalain ka ng Diyos, do prayers. Tama ito mga naigibati na nagpaampo sa tuwa ato silang iapilog pagampo. Tanang mga pre-intentions ninyo, text messages, inyong mga chat, inyong mga message sa internet, ato nang ibitbit sa panahon nga nag-ampog nga liyata. Pagtuo
mo'y kinanglan ninyo aron nga lig-on mo matag adlaw sa inyong pagpanaw dining kinabuhian. Tanang mga sponsors, benefactors, please apply the law of duplication. Thank you sa inyong faithfulness. Pray warriors, continue praying for my family and for this ministry. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa mga babae, kami kuyog kang Isus. Kaniadto, ang mga babae, ubos kaayo ang ilang dangal, ilang dignity, ilang papil sa katilingban, ulipon ang babae kaniadto. There was an equal treatment between man and woman. Unlike in our present time, that man and woman are both patas equal. Anyway, Proverbs 22:1-2, all people on this earth are equal, either woman or man. Mao na'y pananaw sa Ginoo sa tao. Pero kaniadto, ang babae ubos, ang laki habog, mo'y labaw. Mao na og asawa kaniadto ug mahimo di na lang mo eskwela kay di man patrabahoon. Mao na og mabiyuda delikado. Santiago 1:27 ingon Santiago, ang tinuod nga pagtuo magatimas mga biyuda og mga ilo. Kay kaniadto pag mabiyuda delikado kay wa man siya panginabuhian kay bawal man manarbahong babae kaniadto. Mo na ilang bana og mabiyuda mo nang luoy. Mo na ipatiman according ni Santiago. Pero you know what, in our gospel, ato makita, giunsa pagtratar ni Kristo ang mga babae na ubos ug dangal dignity, integrity sa ilang panahon. Meaning, gitubo ni Kristo ang dangal sa mga kababayan for allowing them to join the ministry of Jesus Christ. This is it. Dunay gitawag og belongingness, connectedness ang itabo between Jesus' ministry and to these women nga way katungod magtudlo, magwali, magsangyaw. Anyway, ang misa di gina pwede sa babae, pero ang pagtudlo that is allowed. Like in our gospel, they accompanied with Jesus Christ. Muna natin mga katikista mga babae, pero mamisa wa gitay giordinahang babae nga magpari. That is a violation kung ay babaeng ordinar. In fact, some parts in Europe are doing it and they were excommunicated already. Kaya nag-ordinas ng mga babae. No, that's not the point. Nga pwede ng babae magsaulog sa misa, magpari. No, lakira. You know what? Kinimang kong tao, unsay insecurities nato, unsay atong depression, frustration sa life, because sometimes we feel that we are not connected to someone else, to any religious organization, to any civil organization, to anyone around you. Sometimes we have this feeling that we are alone, that we are disconnected to anyone. Kanang mo feel kag loneliness, mo feel kag belongingness, because deep inside sa imong galaman, sa imong kasing-kasing, ang imong gituan, ang imong nauna, wa ka makunik aning grupuha ni ining maong mga tawhana. You know what? If you have these feelings, it will lead you to insecurities in life. Ma-insecure ka, kaya wag kay kagrupo. Ang imong nauna, way ganahan nimo. Ang imong nauna, you are intimidated, you are aggravated. No one likes you if you have this feeling of belongingness. Na murag wa kay gamit ba? Naka sa point of self-unworthiness, self-pity, nagpiti ka sa imong kaugalingon. Nawad-an kag confidence sa imong kaugalingon. Nawad-an kag gana nga magpakabuhi. Why? Because you are disconnected. Because you are thinking that you are no longer connected to anyone, that you are no longer belong to any group, to any family, to anyone. Mao ni kining sakit sa belongingness, delikado if not treated properly. Because this is what I learned sa kinabuhi sa tao. Why na mga anak nagrebuilde?
Why there are many children nga misud og bisyo, drugs, gambling, illegal doings, illicit relationship? Because if you will ask these children, young people, listen to me. Apil pa ko ninyo sa inyong lahi. You know what? If we will try to ask these young children, young people, ang ilang tubag, you know what, Brother Ed? Wala miss balay. Di ko happy. Wa ko na dito. Ako mamagpapaway oras ako kung may igsuon. Pinangga nila ako dili. See? This is proven. Not only in a certain movie, but this is happening even in our individual family. Nanay mga anak na mubati sila og belongingness. Mubati sila nga di sila belong. Mubati silang dili sila connected. This is a sickness sa pamilya. Nga naay mga anak nga para nila wa na sila'y connection silang gidikanan. No communication, no connection. Pag wa na gali communication, patay ang relasyon. This is true. Nahitabo nis mga anak between their parents. Nahitabo nis mga igsuon to igsuon. Nahitabo nis magtiayon. Pag makat galing signal sa communication, sa connection, buwag ang usang itaglain, ang usang itaglain. Mauna kung ang matag usa kanato mo feel gali og belongingness and connectedness, you need treatment. Believe me, this is true. You need treatment because it will lead you to insecurities sa imong kinabuhi. Mauna kining young people in this modern generation, kung ato silang pangutan-on why you are doing this evil thing sa imong kinabuhi, you know what? Unsay lang tubag? Wa ko luna sa mong balay. Wala mi, di ko belong, di ko connected. This is true. Maunang parents, families, I would like to address this to you. Please try to communicate to your children, whoever they are, unsa may ilang klase, estado, unsa ilang kinaiya, unsa ilang batasan, ngano, sa akong pagtuon sa kinaiya sa tao, usa sinungdan ngano ang tao naghimog kasalanan, ka-insecures kinabuhi, iyang paminaw, wa sa hinungdan, wa sa bili, puslan man, magpakasa na lang. Right? This is true. Mao na kining feeling of belongingness, feeling of connectedness, delikado ni, kundi ni katambalan. Listen to me. If ever you have these feelings right now, connectedness, belongingness, because una-una nimo, you are no longer connected to anyone. Don't worry, because you are connected to our living God, no matter what, whoever you are. Kung pabinaw nimo, disconnected ka, you are not belong to someone else, to anyone, to your family, to your neighbors, to your friends, to your groups. Don't worry. Kaya sa Diyos, connected ka. Now and forever, wherever you are. This is it. Mauni ang angay natong numduman nga ang Ginoo kanunay nakakunik sa tuwa in reverse, kanunay tang nakakunik ngadto kaniya bisan pamanggani sa atong mga kasalanan. Ngano ang asawa mangitaglain tungod kay una-una niya, she is no longer connected to her husband. She is not belong to the heart of her husband. In reverse, napoy mga bana na paminaw niya di na sa bilong sa iyang asawa, di na sa connected sa asawa. Right? Nganong nakabuwag man yung maigsuon, nganong nag-unay, nag-away kay paminaw niya di siya connected, di bilong. Nganong ubang mga igsuon magpalayo hantod mamiserabling kinabuhi, dili tungod kay kining maong igsuon dautan siya, kundi tungod kay nasa na experience ang pamilyang di maayo, di sa bilong, di sa konektado. When talking about this, is this related to our gospel? Yes, of course. Women before were disconnected to the society, to any activity. Believe me, this is true. They were not belong to any events in the society. Ang ilang papel, naras balay, kuwat lang uliog bana, magpakaos yang bana, magpakaos anak, magatiman suds balay, period.
engaging different activities in the society? No way. They had no chance to do that. It was prohibited. It was abolition for them sa mga babae if they will engage, if they will cooperate, participate in any social event sa ilang kapanahunan. Was na tuguti ana nga mag-apil-apil, mangitag trabaho, pagtukod og organisasyos mga kabayan-an, lang trabaho, papel nila, anaragos balay. Even in our history, since I am handling the subject Filipino history, when I taught in one of the private schools here in Agna, I found out na even Spaniards, when they were here in our country, Philippines, you know what? Napanunod nato ang kinaiya nga ang babae anaragos balay, di peskulahon, way lunas katilingban, sigurag atimas balay, huwat magdungag, pakaon, tuyok ra. Unlike karon, ang asawa na mangitag kwarta, manarbaho, mga foundries, magtukod na grupo. Kusga na. Sa una, basketball, laki ra karon, babae, boxing sa nga, laki karon, nanay babae. Tanawa niyo. Unsa ang improvements. Nganong nahitabo ni kaniadto, nga kining maong mga babae, para nila, ordinaryo ra way kwenta. Ang proof na ko ani in Matthew 14:21 sa ihap way apil babae, laki ra. Tung ipagawang Kristo ingon sa Mateo ang ihap pila ka libo, laki ra way apil ang mga bata o babae. See, luwing mga babae kanadto. Pero pag-abot ni Kristo, yang gituboy ang dangal sa mga babae, yang gituboy ang dignities mga babae, ang integrities mga kababayan-an. Mao ni Kristo nga akong giwali. Kung rejected ka, di ka belong, disconnected ka to anyone, kung abandoned ka by the people in the society that you are in right now, do not worry. If Jesus did it to the women in Israel, na iyang gi-uplift, iyang gidasig, iyang gibus, iyang gitagaan og laing pagkakataon to become part of the society, to engage in different activities, different social activities, I know God will do it the same right now nimo. Kung abandon ka, rejected ka, ubos ka. And I know there are many husbands nga unfair mo treat sa ilang mga wives. Why? Tungod kay dilipatas. Lockdown, pirmi ang ilang mga asawa. Di tagagluna nga mohatag opinion, di tagagluna nga mohatag sa iyang views, siyang diskarte, sa iyang plano, kay banara pirmi. Kanang kinaiya nas mga audio, kaniadto. And do not do it. Kay si Kristo was born to uplift the rights of the women. Nanong hitabo ni nga ubos ang mga babae tungod na kay sa creation, according to the book of Moses in Genesis, ang babae gikuha mas gusok ni Adan. Although this is only allegorical, not true, not existing even. This is what I learned sa theology. You know what? Pero mao man atong sarang natuan sa ilang panahon ng babae gikan sa gusok, mao nang ulipon ng babae. Pero wa sa kabantay nga kini ding babae wa sa ulo aron sungagon, wa sa kumo aron sumbag-sumbagon, wa sa imong tuhod aron imong turon, wa sa tiil kiting-kiting aron tumban, wala sa imong palad aron laparuhon, wala sa imong baba aron pirmi nimong insultuhon o kasab-an, wa duos o mata aron imong sigasigaan, wa gikan sa imong liog aron pirmi nimong pasakitan og sulting hang kaayo ngadto sa ilang dalunggan. Kabamog asang part sa laki, sa part sa lawas ni Adan, si Eva gikuha gusok, rib of Adam, usa ni ka simbolo, usa ka indikasyon ng babae gikuha doon sa kasing-kasing ni Adan na mao si Eva. Rib gikuha si Eva. Ang walang bahin diin himutang ang kasing-kasing. Nabay
lalaki ang kasing-kasing na astuo. That's another story. If ever na yung mga lalaki ang kasing-kasing na astuo, nabalhin di ay, ang kasing-kasing lalaki na wala. Di agikuha ang gusok o gipurma nga babae nga mao, si iba. Usa ka hulagway nga kining babae di ay, kay naaduol sa dughan, panggaon, respetuon, trataron og patas, angay nato nga tagaag luna suds tong pamilya nga mudiskarte sa ilang kinabuhi isip ilaw ng tahanan. Mao nang akong tambag sa mga bana, respetuagin ng inyong mga asawa. Kay ako mutumog sa dili, dagang bana unya na makauna-una nga yung asawa gwapa di ay, yung asawa buutan di ay, yung asawa okay di ay ikakuyog kunwa na. Namatay ba, nilayas na, nagtabaglain mo pa ihilak o ginatay. Asus, daghan kayong bana. Who are coming to me and telling me, Brother Ed, wa na ko'y asawa. Why? Kaya mga niya akong gibuhat, Brother Ed. Una-una song kasing-kasing ko mirisi, pero wag na ako nagisulti. Mao nang nakapamalandong ko ba? Nausay, kining atong mga asawa, I have only one wife, kamo. Hopefully, only one wife do you have. Every husband nga akong giadresan niining akong pagpamalandong nining atong programa nining takna panggaan ninyo na. Kay gikuha rabas iba duos dughan ni Adan. Gusok ni Adan. Duos yang dughan. Usa ni ka indikasyon nga mga babae angay higugmaon, angay mahalon, angay respetuon, angay tagaagdangal. Pero wa kabantay mga audio, disadapit sa bahin sa lawas ni Adan gikuha si iba duol mas dugan. Ang ilang una-una kay gusok ba? Part of Adam only. Mo nang ilang gihimong sulugo mga babae kiladto. Ilang gihimong tiglaba, tigluto, tigpakaon, tigilis. Oh. Mo man kalainan sa maid o asawa. Kabaw mo unsa? Ang maid o asawa kung tanawon by posture, mumayong ra. Gawas og magsuot og attire ang maid sa iyang pagkaservants, pero magpasiksi pong maid, unya ang asawa po magpasiksi, maglibog ka og bisita kag kisi asawa sa laki nga imong gidangban. Ang kalainan kay bawo mo, mao ni tinuod, ang maid di gina mga sabag amo, asawa ra. Sa tubang asawa, mailan sa iyang pag-asawa kung mga saba, suko. Oh. Katungod na nas mga asawa, labi nagmakita ang ilang bana nga di maayo. This is what I learned. The first one in the family nga mo-presit og angay kang daygon banaha ka, imong asawa. Ang pinimiro mo sa way og angay kang sawayon, way lain, imong asawa. Mao na nga akong point, ang babae is partner of life. And this is what I noticed to me in my existence in handling this ministry. Akong wife is my partner. I treat my wife fairly, with love, with care. Although sakit na kayo kung buot sa iyang mga desisyon, pero I need to respect kay akong gi-practice nga ma-feel niya nga bilong siya sa kuha. Connected siya sa kuha. Kung akong asawa, si Alma, musaka yung tingog, I keep quiet. Kay ang prinsipyo lang na kayo versus kayo, sulog man. Muna kung ay kadyos iyong bay, hala, sa bligig tubig. Muna dapat. Ayog patol. Ang konsep nato, mauni, ang mga babae atong tagaag luna sa katiringban, atong tagaag luna sa tong pamilya, ug labaw sa tanan, imong asawa, dili lang babae, atong asawa, taga-atong luna, sulod sa atong galamhan. Kay mo, si Brother Ed nagwali, nga ang mga babae ko tagay-luna sa kasing-kasing. Oh, na-misinterpret ang akong gitudlo. Na-misunderstood. No, that's not the point. Kung di ni mo asawa, mga babae, tagdang imo igsuon. Tagdang imong inahan. Tagdang imong mangod. Para nga, wa kay daw tang interes. Imong asawa, tagdag patas, isip kabahin siya sa imong kinabuhi. And this is what I believe. Every person that comes to you, every individual that is attached to you,
that is entrusted by God because He trusts you. Dako siyang salig that you will care this person in your individual life. Husband, take care your wife because it is not an accident that you have this wife in your life. Di na aksidente. It is God's will. Ngano, dako sa kayog salig nga kining imong asawang babae, ha? Asawang babae, ako na i-clarify, kinamang ko asawang laki. Asawang babae, panggaan na, irespeto na, ikir na, amumahan na, dako sa salig nimo. Nga ikaw po babae, mo nang siya imong nabana, bisan ikaw nag-isod kag-describe sa kinaiya sa imong bana, pero ang Ginoo mo nagbuot nga siya imong mabana, it is not an accident. No, I don't believe that. It is God's will. Kay dako sa salig nimo asawa nga ikaw makasabot sa dili niya masabtang batasan kinaiya. Katinga ka. Look back ninyo for how many years? You are going back, you are looking in the past. Uy, 15 years nang demi. Uy, 20 years nang demi. 30 ka tuig na may, pero sige kag ingon, di ko kasabot sa kong bana. Di ko kasabot. Pero nakatinga ka nga ni survive mong pila ka tuig. You know what? Why accidenting bana? Why accidenting asawa? Why corner na partner in life? Di kumutuwa na. Sayop na. Ang concept, gihatag na sa Ginoo nimo, kay dako sag salig ikaw asawa, nga makasabot ka sa iyang kawi, batasan, kinaiya. Labi na sa iyang tibuok nga pagkasiya. Imong anak, din aksidente. Sus, kanong ikaw pa magi akong na anak? Kanong ikaw pa magid akong nahimong kabahin sa kong kinabuhi. Ingin pog anak, kanong ikaw pa manahimo na akong ginikanan. Kabaos lagi. Now, don't question God for having this kind of child or children. Gihatagan kag inganang batasan, inganang anak, inganang kinaiya. Pero anyway, ang batasan na bang bidya sa inyong mga anak, replika na sa punuan. Beware. Replika na sa kinabuhi nga ilang nasudlan o namatan. Pero, gitagaan mong anak, ang Ginoo, salig ninyong ginikanan inyong atimanon. Nga mga anak, young children, young people, gitagaan mong sama lang ginikanan, kay ang Ginoo, gabutang og change sa imong kasing-kasing, nga makasabot kas kinaiya sa imong ginikanan. This is it. Meaning, every person nga niabot sa itong kinabuhi, gituyo na sa Ginoo, kay dako sag salig nimo nga kaya nimo ning panggaon, atimanon, i-care, mo na kining babae, gihatag ni sa Ginoo nato, dili aron atong daog-daogon, kundi atong partner in our journey on this earth. Kaya ang babae dunay duha kay pikto. It will cause downfall or it will bring you victory. Like Mary, she brought victory to this earth, while Delilah, the wife of Samson, brought disaster to Samson. Ingani ang papis babae. Maghatag og kalautan, maghatag og success or victory. And you know what? Muna akong gibansay-bansay sa kong kagalingon. If I will give in to any opportunity sa tentasyon, labi na, I am a pure lucky. Yan ay mga babae dagas palibot. Una-una nako, ang babae can bring you disaster, but on the other side, ang asawa will bring you to victory. Ako ning timbang-timbang, using the weighing scale in the universe, atong gitimang-timbang asa, magpakasata that will damage your future, that will block the divine plans sa imong kinabuhi, or ari ako sa akong wife being a faithful husband na nagkinabuhing matarong atubangan sa atong partner in life. Kaya ako, although our age with my wife dunay gap, pero I don't care, I don't mind, because ang akong conviction, ang Ginoo gahatag sa akong partner in my life, my wife, ang akong asawa nga babae, I would like to clarify, for a reason, for a purpose. Kaya akong nauna, kung ang akong asawa, di pa religious, wa pa mo matured, emotionally, psychologically, di kasabot sa kuha. And probably along the road, along the way, there will be chaos, there will be problems that will arise in our married life. Ingani ang Ginoo ga plano, kaya di mo masabtan ng akong life. Pero I need to live as ordinary
person on this earth, although I have an extraordinary calling, although I am not a minister, ordained minister, but because God gives me these wonderful opportunities, wonderful privileges to preach the gospel in different means, as what Paul said, 1 Corinthians 9:22, akong luwason ang tanang tao, sa bisan unsang paagi, way labot ang kasalanan. Although I'm very young, but God trust me so much, dako sagsalig sa guwa, that I can do my divine assignment on this earth. That's why I have an extra calling, rare calling of my life, for these privileges given to me. Mao nang ang Ginoo kita man kanis Edsel ako nining gitawag, like Jeremiah 1:5, diya pakas akong palad Jeremiah gitawag ko na ikaw nga mahimong propeta. And this is what I believe. Diya pakos tiyas kong inahan, diya pakos kamot sa Ginoo sa kasing-kasing kay gigama man ta out of his love. Iyong Ginoo kanis Edsel ako ning gitawag sa pagwali. Unya kay di man masabtan ning kinabuhi isip usa ka magwali. Di man describe. Instead manarbaho ko aron mo earn og kwarta, I volunteer myself to preach the gospel. Nga wa ko kay bao ug unsay akong kapalaran. Nabay mo feed na to pagkaon, nabay mo hatag sa tuwa, nabay mo limo sa tuwa aron lang mabuhi ko. That's my life before. Unlike in the prison nga we are having our another means of resources for us to survive with my family. Pero you know what? Ako nang gibuhat and my wife, you know what? Tungod kay nakita man niya nga akong calling sa sige. Edsel, go on, go ahead. Ako'y wali, trabaho sa private sa una. Unlike karon nga gikaluyan sa Ginoo. Ang concept nako kanang atong mga asawa gihatag na sa Ginoo mga bana. Di na aksidente. Kun imong tan-aw sus ka gwapo nako. Manamin ka ikaw ra panahon ang gwapo ka, pero gwapo mo kita tanan tuba nga sa Ginoo. Nganong siya pag ako na asawa. If you have that mentality, if you have that question sa imong kinabuhi, probably there is wrong in your heart. You know what? DJ Bern Condor is very proud sa iyang asawa. In fact, they're celebrating their wedding anniversary today. He's with me right now in his compound. Diba? Mao nang tinod. It is an accident. Dili na aksidente nga naakay kapika sa imong kinabuhi. Ang babae, panggaa mahala. Anong kaniya akong topic? Kay kini magud sa iskalarli nga pagkaubad sa ebanghelyo, ilang gitagaan og emphasis ang mga babae nga gitagaan ni Kristo og katungod, right, freedom to join his ministry. Kadto in the ministry of the Pharisees, in the ministry of the Sadducees, in the ministry of the Jews, they had no chance to engage, to enter, to cooperate, to participate. Wala. Pero Christian siya. Hoy, babay. Ay, sumo na ko. Magwali ta, magsangyaw ta. Pero take note, kining mga babae atong makita na si Mary Magdalene giposisnis pagkabigaon according sa St. Jerome Biblical Commentary page 138. Ako ginigibasa. In fact, I review it this morning before I engage here in this gospel presentation. Nga si Mary Magdalene, dunay 7 ka demonyo, pero ingo ubang tulugo, 1 demon is equivalent to 1 evil attitude, but according to St. Jerome Commentary, 7 demons, 7 evil spirits are equivalent to what? A very serious illness. Kanang grabing sakit. Og sakit ni Mary Magdalena, ang sakit sa pagkabigaon. Tingali, ngano? Ningabot sa point, ang iyang feeling of belongingness, connectedness. Ang sakit sa babae nga magpagamit og bisan kinsang laki kay nangita naggugma. Matingata kay wa man sakitaan ni adto sa lain. Non-stop hunger of love, hunger of belongingness, hunger of connectedness, hunger of respect. Mo ni sakit sa babae nga dili makontento og bana, dili makontento og usa ka laki. And you know what? Please, women, if you have this kind of attitudes right now, that you are not contented, if you are discontented sa imong kapikas, there is something wrong within you. Tingali na nimo, di kabilong sundana man ang pustan, magwala na lang hitaglain, or else nakay gipangitang hangger, gugma.
respect, care. Please, ayaw na. Let God loves you. Let God does something towards you. Women, tuguting Ginoo nga mao mo fill up ni ng vacuum, hunger nimo, belongingness, connectedness, hunger of respect, love. Kay probably that was the sickness of Mary Magdalene. Diha siya ni Kristo nakakita og katagbawas kinabuhi. It is not true that Jesus and Mary Magdalene had intimate relationship, being husband and wife according to the fiction of Dan Brown. No, it was just an accusation. Kabalo mo, ang rason sa tao nga nung magsigi og pangitag kasalanan, drugs, bisyo, babae, illicit relationship, gambling, aron malingaw, aron mawawan ang ilang vacuum within, ang ilang emptiness within, ang ilang hunger within, mo na mangita, nagtusla kining buhatang dautan, maoy maka fill up ang drugs, ang bisyo, ang bino, ang nicotine, maoy maka fill up. Pero look at the gospel. The emptiness of Mary Magdalene, together with some women in our gospel, the hunger of love, respect ni Mary Magdalene was occupied by the love of Christ to this woman in our gospel. This is my point. Kung karon gusto kag drugs, illicit relationship, anyone to fill up the emptiness within you, the hungers of belongingness, the hunger of connectedness within you, mo nang wa kay katagbawan sig unsa ipasok nimo kanon kana stress na, hunger na, kay na kay gustong i-fill up kay may gituang maka tabang nimo, mawawan ka, maka-recover ka. Do not do it. It will damage your future. Let God loves you. Allow God to do something for you. To fill up the hungers within you. Instead, babae, ngita mo sa kinsa. Ingani pong laki kami. Pag di mi contented sa among wife, it will lead nga mangita mi sa kinsang babae. Una ang laki. Di matagbaw. Ngano, probably di siya kontento sa iyang asawa. Nasige pangita. Muna mga asawa, be careful sa inyong pagatiman sa inyong mga bana. Kay mao ni sakit sa tao, pag nagali hawang ang kailadman, bisag kinsa na lang, bisag unsa na lang ipasok, bisag unsa na sudlan, aron lang matambalan ang kahawang. Pero sa Ebanghelyo, it was happened to Mary Magdalene. That was her sickness, serious illness. Ang pagkabigaon, sige pangitag lakit, aron matagbaw, not only for survival, not only for money reason, but tungod kay siya hunger within. Love, respect. Si Kristo may fill up, siyang gugma pagmahal. And this is what I mean. Allow God to love you. Kamong ngay mga vacuum sa inyong kasing-kasing, kamong ngay mga emptiness sa inyong kasing-kasing, wherever you are, allow God to do something for you. Let the love of God fills up in your hearts. Na maoy mo puno sa inyong kasing-kasing. Aron maayo ng inyong hunger, vacuum, emptiness within. Mamunungdan nga ang tao magpakasa. Mo nang pagkakaplag ni Mary Magdalene kang Kristo na ulian siya, naayo siya. Kaya diha man ta sa Ginoo maayo. Kung imo siyang tugutan nga mahalon, higugmaon, panggaon, amumahon ka, ikir ka. Please, I am appealing to you today. Tuguting Ginoong mahalon ka. Tuguting Ginoong panggaon ka. Aron ka ng imong sense of belongingness, ang imong feeling of emptiness, connectedness, iyan ang pilapan, iyan ang tambalan. Let God do it for you. Let God fills up the vacuum. Let God do something for you, rather. Mao nang akong point niining kinabuhi sa tao. So pa, si Mary Magdalene, giayo sa iyang vacuum within, sa iyang emptiness, na connect sa Kristo together with some women. Other people, ang tao nga naa sa sala, bisag tinuod nga wagid siya gi-reject, gi-abandon, iyang feeling that she or he is rejected. This is true. Kanang ma-misunderstood niya ba nga mura siya gi-reject, kunahuna ron na ngano, ang tinuod kanang tawana na sa estado sa sala. Kay kining sala mo hinungdan ngano ang feeling nimo within, nalayo ka sa tanang butang sa yuta, sa Dios, sa tao, sa pamilya, bisas imong kaugalingon. Hinauna nimo, di naman ako. Ha? Di naman ako. Sa kinsa ko. Pero makauna ka ba sa imong sala ba? Kasuway ko ana, nga nakauna ako, di naman is idsil. Kini akong gibuhat karon, di naman ako. You know what? Ang
mahitabo ngano ang tao makauna nga di na siya for doing evil tungod is konsensya nga sige sulti, di na ikaw. You're doing it. You are doing the wrong things. You are controlled by Satan. Di na ikaw. And this is what I learned sa kinabuhi. Ang tao di ay mukalit nagbati of feeling of belongingness, connectedness, ma-insecure sa kalit. Paminaw niya way nagmahal kasi pagkatinuod, di na tinuod. Bilong siya, pinangga siya ng mga tao sa palibot, pero di siya kitaan na. Ngano? This person is living in sins. Ang sala, maoy nag-trap sa iya, nagtabon sa iya, nganong di siya kakita nga na mga taong nag-care, nagmahal, nag-alaga, na Ginoo, nga nagsabot, naghatag, nagpasaylo, naghatag, naggugma. Iyang una-una, why Ginoo, why nagmahal, nalayo na ko. That is only a wrong views, wrong mentality, wrong belief sa iyang kaugalingon. Wrong belief of her or his disposition in life on this earth. Ngano, tungod kinasa sa sala. Mao na aron di ka mobati kining feeling of belongingness, connectedness. Let's treat first atong tambalan ang inyong hinungdan ngano nga mobati kag belongi connectedness kanang mobati kang murag wa ka hinungdan ngano mobati kag rejected ka. Although you are not rejected, una-una ra nimo na. Atong tambalan ang root ko, sala. Ingana kanil adang sala sa tao. Ilaron ka sala. Ngayong sala, way Ginoo. Gibiyaan ka sa Ginoo, imong sala. Ngunguni mo na. Monilize of sins. Mga bakak sa sala. Awa, nakamalas imong pamilya. Magasasaha ka. Tanaw lang mata. Suko ni mo. Ikaw kinag-drugs ka. Tanawa mga tao sa palibot. Kunta ka na. Kunta ka. Kuhay nakialam ni mo. Tanawa hantog karon, wa pa yung tabang ni mo. Tanawa. Sige, patayo na. Inganim sala. Why, pakialam ng mga tao sa palibot ni mo. Wala, pagsugal niya. Paghimog dautan. These are the lies of sins. Mga bakak sa sala. Ilaron ka sa sala. Inong kasala, palayo. Wa na kahinong dasong pamilya, silingan. Palayo. Pero sa tinuod lang, naman kay pamilya nagmahal nimo, naman silingan nag-care nimo, naman somebody o kunitaw dagat ka nga, in a distance, nag-uros-uros yung pagbati to love you. Pero di ka kita nga na yung mga taong nagpakabana nimo, ngano kay gihilad ka sala nga na nimo. Therefore, like Mary Magdalene, she was treated sa root cause, sa iyang belongingness, sa connectedness, hinungdan nga nung magsige sa pangitaglaki to satisfy her flesh. Si Kristo did it, does something towards Mary Magdalene. And I am encouraging all of you, please allow yourself, individual of you, na tambalan sa Ginoo. And only God can eradicate the sins that are possessing within us in order that muhunong ang lay sa yawa. So pa, kung ang sala, may nahinay ka eradicate, and the best place for you to eradicate your sins, go to confession. For us Catholic believers, kamu mga di Katoliko, go to your pastor, share your sentiments in life, talk to them privately. Ang tabangan kag preo, pero gampo, dami binungda mo kung bisal, tarong tabangan kag gampos pari, kaya di mo kayang ikaw ra, maginusara. You need somebody else to help you. This is the truth about sacrament of confession. Mao nga akong point, si Mary Magdalene, natambalan ni Kristo. Mao tong nakunik siya. People, mahimo lamang kang connected, not in status, but in your feeling within, to the church, to the people around you, to your families, to the neighbors around you, to any group around you, to the sacraments. Although connected man ka, kanadi mo simba ka, pero sometimes ka bisag simba kuhaw ang man. Why? Because sins are controlling you within and telling you lies. Ngayon siya, wa kalayo na kasi Ginoo, si pasimba uroy. Sige ba kasadya? So pa, although, nakasing pamilya, feel ni mong wa kay hinungdan. Kasuway ka na. Nakas pamilya. Kita kang gipakaon ka, gikir ka, kay kita kang gimahal ka, pero naon ni mo, wa mo ko hinungdan. Wa mo nagmahal na ko. Why? Neighbors are caring you, are smiling towards you, but ikaw wa may hinungdan ako silingat, di makulang pinangga. Imong mga friends, paminaw ni mo, gibiyaan ka. Kabalo mo sa tinuod, wa kabiyay sa imong pamilya, wa kabiyay sa imong silingan, wa kabiyay sa imong higala, wa kabiyay sa Ginoo. Huna-huna ra na nimo. Ngano, there is something wrong within you. Ang sala. Kining sala limbungan, kining sala mangilad nimo, kining sala muhunghong nimo, kining sala muingon, hala, layo na kastanan, padayos pagpakasa.
My dear friends, if you want to become connected to God in real, kanang in your emotion ba, in your feelings, in your views, in your mentality, na connected ka biyang sila, kapas. Ngayon ka, uy, mahal mo ko sa kong pamilya, no? Mahal mo ko silingan ako, no? Naam ko bili, no? Mahal mo kong brother Edson, mahal mo ko akong grupong giapilan, mahal mo ko Ginoo nga akong gialagaran, mahal mo ko, anha pa ni mo ma-appreciate nga naa kay part, connected ka, bilong ka sa diha nga kanang hinungdan nganong feeling nimo murag wa ka hinungdan sala na mao na hinungdan bilimbungan ka sala. Help yourself nga maka-out ana. Mao ni rason nagwali ko aron ang tao mahimong sin free na totally kay buhi pa ta mo ginawa ta makasaman pero at least nalingkamo ta ma-minimize sa atong kasalanan. You got me? This is my point. Sa pa mga babae sa na disconnected. They were insecure. They were not belong to the groups, to any civil or religious organizations. Wala sila kwenta. Unaon nila taw-taw sa balay. Taw-taw. Pero pag-abuti Kristo, itagaan sila katungod to be connected with them in real connection. Kung sige buti Kristo, ang sala, ihabwa ni Kristo. Ug sugod atong mga babae, mitabang ni Kristo. Look at the women. Ilang katigayunan, mo ilang gigamit in serving God. You know what? Romans 2:6-8. Kasi klaseng pagpangalagad, pagtudlo, pagsangyaw, pagdasig, and one of the ways in serving God, charitable works and being generous, pagkamanggatagon. Nganong mga babae manggid mawigi pinpoint ni Lucas sa Ebanghelyo nga naghimo ani, yasira by author ani, alone. This is not a synoptic gospel. This is alone, written by Luke, Evangelist Luke. Ngano, kini mga babae sensitive. Mao bitaw sa pamilya, ang mga anak dili sa bana mo duol kay banghag. Miyong anak tay, ano? Daddy, ngano? Na ako'y baro na skulahan, suko kadayon. Mahito kadayon. Kaya ba mo kinsay sensitive souls balay? It does not mean nga tanang laki insensitive. Pero kita ginako ang inahan, ang babae, souls balay, mao'y very sensitive. Gesture pas anak kay baw na akong anak ni problema, akong anak na ni utang, akong anak na ni barunon, akong anak ni tuyo kay baw na. Ma, o ngano man nak? Lahi kayo ba ang approach sa laking babae, no? Ngano ang babae sensitive? Ug mao na ako nakita, why majority sa atong ministry, benefactors, sponsors, kasagaran nagtap nato mga babae. Although, we have also men who are working with us through financial supports or else usay maglakaw ta, I need people to be with me. Anay mga laki. Pero kabalo mo, ang mga tao na nagtabang nato in terms of finances to sustain our broadcast, ang pinakamahal na ministeryo sa yuta, kining ministeryo sa media. If kibaw pa lang mo. Pero what is money? Anong mahadlok mo tamo gasto if it is for God, right? Pero kabaw mo kinsay daghang nag-atiman sa atong ministeryo, mga babae. Why? It does not mean nga mas mangyatagon ang babae kaysa laki. Di na may point. Ang mga babae mas sensitive sa laki. Mutos managtiayon, dali kayong mayubos ang baji. Ang laki bangagon among ngisi na, imnaron ako sa kasyat, ulian. Ngana, pero ang babae, mainsultuhan ni mo kasana, timan ana o sa kasibanang, di mo tingog. Di mo bungol. Tinod, sensitive kayong babae. Manang because of that, women, please, ayaw palabi kay kamoy looy. Kunya mga laki, please take care sa damdamin. Di ba na salida? Please be careful of my heart. Ang pinakadugay nga treasury sa kalibutan, no? Please be careful of my heart. Mga mga babae niyon, please be careful of my heart. Why? Women are very sensitive. You know what, my dear people? Ang kaduulas anak, og silingan, pagmamaylo, og tuyo, ang asawa, di good bana. Although, napay ubang bana doulon, parehas lang magtiayon, sensitive. Di mo react. Ang point na ko, ang atong pagka-sensitive will lead us to a very wonderful opportunity na makahimo kag unsay maayo. Women accompanied by Jesus Christ were very much sensitive. They saw the opportunity where to invest their wealth. They saw
the necessities of the time. Ni Kristo iyang mga disipulo nga gipang gutom, Matthew 2, gipang gutom kay way kaon, probably nahugtan sila baon. Mao na nakakita ang mga babae unsay panginahanglan sa mga apostoles ug ni Kristo. Ug kung kining maong kinaiya that we are sensitive sa necessity sa atong mga kaparian, sa inyong pastors, wherever you are, sa mga nag-alagad ninyo, then everything is fine. Everything will go smoothly on this earth while having our ministerial works in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Some people are helping me, although I'm not telling them. Personally, no. Some people na nagtabang sa tuwa pa na ako di mamit until this time. But they're doing it. Why? They are sensitive. They knew nga nanginanglan tag-suporta. Meaning, ang akong point, ang ato din pagka-sensitive will lead us to see any opportunity avenue where we can exercise our goodness as well as our kindness as well as our generosity. Kita kang magkilimos, sensitive ka, tagaan mo na. Kita kang taong gutom, ay pagkaon, sensitive ka, pero labyan mo, insensitive ka. Ang ginugustong sensitive ka. Panaog na kay sala, kay bawo kang sani, kumpisal ka, mahigpasaylo. Kita kas imong membro sumilyang na igibati, imong tabangan ikir. Kasi sensitive man ka. Kita kas imong paris nga naay problema, imong huwap-huwapon tabangan agbayan di katiwasan. Kita kas imong silingan nga diin naay problema, sensitive ka, mutabang. So pag kining kinabuhi ka sensitive ka kabalo mo, gustong ginawa ni because this is contrary in Mark 8:17-18. Nay mata buta, nay dunggan bungol, nay kasing-kasing tiga, nay tiil bakol, nay kamot pungkol. This means insensitive. Ang sa batok sa Espiritu Santo being insensitive. Matthew 2:32. Di na kamuang kung nagpagsala because you are insensitive. Women are very sensitive. Sensitive sila kaayo. Nakakita sa panginanglan ni Kristo sa mga disipulo. My point is, be sensitive whoever you are. Kung nakita ninyo nga kining ministeryo tabangonon, tabangi. Inyong parokya, labi na kay kaming fiesta magna, tabangi. Aun sa inyong mga kaliukan, whoever you are, sa iyong pamilya, silingan, do it! Be sensitive. This is my message. And my final statement, you know what? Kinira ba si Juana, asawa ning Kusa? Si Kusa, opisyal ni Hari Herodes, kadtong killer ni Juan magbubunyag, Matthew chapter 14, 1-6. Pero look at what happened. Although Herodes killed John, pero si Kristo wa magdumot sa mga sakop ni Herodes. Proof, John 4:46-50. Gitabangan ni Kristo ang anak ni Juana o ni Kusa to be cured from a certain position of evil from sickness. John 4:46-50. Kung nagdumot pas Kristo kay kaliwat ning Herodes, opisyal ning Herodes, who killed John, yang cousin, yang baptizer, di tayo natabangan. Pero tanawa, si Kristo wa magdumot. Yang giayo ang anak ni Juana og Kusa, opisyal ni Herodes, John 4:46-50. Pero tanawa, ini kind of goodness, ini act of goodness, if it will be rewarded, probably dili karon, but probably in the near days to come. Sa dihang ang mga apostoles ug si Kristo wa jamo sila kiling asawa ni Kusa, misugot si Kusa, opisyang Herodes ng iyang asawa, mo serbisyos grupong Kristo, ministering Kristo, ngano nakautang sa kabutos Ginoo. Human naayos Magdalena, human gipanalanginan si Kusa ug iyang asawa, naayo ang anak, human sila gitabangan ni Kristo, gitagaag kay gayunan to become members of the ministry of Christ. What happened? They followed Christ, they supported Christ. And this is my point. Do something great sa grupo ministeryo reliyon, diin ka na panalanginan sa imong espirituhanong panginanglan. Can you hear me? Himo og lakang, tabang, pabor, financial, prayers, anything sa grupo nga napanalanginin ka, sa ministeryo nga na-bless ka, sa ministry nga diin ang imong kalag gi-feed, gipakaon. Kay sa Galacia 6:6, ingon si Pablo, ang ministro, ang alagad sa Ginoo dapat tagaan sa unsay naas mga gialagaran. Nana sa Galacia 6:6. Let's read. Usig ingon,
ang gitudluan sa Kristohanong minsay angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. Tungod kay nakaambit ang mga babae sa panudlo ni Kristo, unsay na nila katigayonan gihatag nila ni Kristo sa mga apostoles. Sa iyong parokya na blismos inyong mga pari, suportay. Kung lain mong reliyon na blismos yung pastor, suportay. If ever you're blessed in his ministry, ayaw mong hikaw, suportay. In order that we can continue blessing other people around us through our different broadcast. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to become Jesus as your Savior, healer, source of all blessings and miracles. Ako magampo nga lig-unog panalagidan mo o makakita mo sa panginanglan sa inyong isikatao that you will become sensitive in all aspects sa inyong kinabuhi. Father, bless all people as I declare healing, miracles, blessings, prosperity in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga gabirin. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you.